Good afternoon mga sanggay. Unang-una, congratulations sa Gilas Pilipinas. Congratulations sa atin, sa ating mga basketball fans, mga basketball fanatic, mga fans ng Gilas or Gilas Pilipinas dahil sa pagkapanalo nila at last. Nanalo din tayo, ano? Hindi tayo na nabokya. Pero unang-una sa lahat, tingnan natin yung ilang plays na ito. Ikuha sa highlights, makita natin na ilang key points na kung saan nanalo tayo, ano. Ito tingnan natin. Dito makikita nyo na yung play hindi lang kay Clarkson, lahat na involved na, no. Dito merong play si Fajardo, isang malaking bagay yung para sa kumpiyansa ng isang player. Dito naman umiscore si Dwight Ramos. Ibig sabihin dito sa game na to, hindi lang nakafocus yung offensive play kay Clarkson, ano. Hindi gaya sa mga unang yung sa first round na game ng Gilas, na lahat nakafocus doon, isolation. Nagdadala ng bola si Clarkson, isolation, pick and roll, tapos the drive si Clarkson doon, pag saka lang papasa pagka talagang dalawa tatlo na siya, no. Ay yun naman talagang design ng dribble drive tapos kick out, which is na predictable na tayo. Yung post ko dati, na isa sa mga issue ni Chatris, predictable na, anticipated na yung play. Ngayon malaking adjustment ito dito sa game na to dahil nga hindi na rin siguro pressure yung mga player at saka non-bearing na rin. Doon na lang sa classification. Pero dapat na ginawa na to ng paraan ni coach dati pa kung may maganda lang preparasyon, ano. Tingnan pa ulit natin. Zhu Junlong, Jenlin on the other side, and he goes. This guy is the hot hand. Makita nyo kahit may mga lapses sa defense, nabawi naman kasi sa offense. Pero kabuuan nito maganda yung defense na pinapakita, lalo na nung pagpasok no hustle ni Abando, ano. Okay, patuloy natin. Minutes to play. Clarkson delivers. Ayan, na-expect talaga natin yan kay Clarkson, ano. Which is sa third quarter, maganda dahil pumutok talaga yung 3 points scoring niya, which is yun ang pinakamababa sa percentage sa buong torneo na to, ano. Buti na lang at nakapick up siya dito sa laro na to. Mayroon siyang 5 consecutive or 5 consecutive na 3 points made. So, malaking bagay talaga. Gets away! And the stick! At yan ang hinahanap natin, yung aggressiveness ni Kai. Dahil nga, bata pa si Kai, nawala yung kumpiyansa sa mga first game against Dominican Republic dahil nga ilang minutes lang siya doon. Makikita mo yung bata, wala talagang kumpiyansa siya, no. So ito, nabigyan siya ng time, at saka yung mga previous games nabigyan siya ng time at nagkaroon ng kumpiyansa. Although malaki pa talagang dapat improve niya, pero malaking bagay ito sa pagkapanalo na ito. Ayan, Yes, more traditional, probably. At ito, si Thompson, isa din sa mga hinanapan ng performance. So kahit paano dito, nag-contribute din siya dahil nga hindi naman lingid sa kaalaman natin na nahirapan talaga siya dito sa pagdadala ng bola dahil nga sa maraming napakagaling na mga point guard, yung mga defensive player din na naghaharas sa kanya, no. So ito, Our big's not as quick, but walk with the handoff, the drive, the spray. Ito, yung contribution na Bando, hindi lang offensive contribution, yung hustle niya sa defense, may block pa nga siya dito kay Anderson. The conversion at the 3 there. Jenlin again. Jumar trying to create space. He does. Ayan yung play talaga na power move. Play ni Fajardo, ni Kraken, yung post-up play niya na hinahanap talaga. Kasi sa buong tournament na to, kayang-kaya yung bumabantay kay Fajardo. Yun lang ang kulang. Parang alternative na play. Second play, hindi naman siya first na option sana. Pero at least may mga play na gano'n na at least nababago yung attention ng dumidepend. Down in the beats again. Clarkson. Ito dito na yung sunod-sunod na 3 points
3 points play talaga ni Clarkson. Ano, ito na talagang nagkaroon ng malaking agwat. So ito talaga yung hinihintay natin dahil sa baba ng percentage of shooting ni Clarkson, kung pumasok lang talaga yung mga tira niya na usual na ginagawa niya sa NBA, malamang sa malamang hindi lang isang pinanalo natin. Pero gayon pa man, malaking bagay ito sa pagbawi ng laro niya. Congratulations sa Gilas Pilipinas, congratulations sa atin. May makakatulong na tayo ng mahimbing, at saka maliban doon, syempre, yung pride ng isang host country na hindi tayo na zero, hindi tayo na bukya, meron tayo panalo. Ang pinaka-last na nagkaroon ng worst na performance na ganito ay I think 1980s pa, no? So at least hindi tayo naging worst yung performance natin as host country. So yung mga panawagan doon sa pagpapalit ng coach, normal lang naman yan, frustration at saka disappointment, dahil nga sa yung play na niraran ni coach, nung 2014 pa yun, effective yun nung 2014 dahil binigla yung mundo doon sa sistema niya. Pero ngayon, na-scout na tayo, predictable na yung mga plays natin. So dapat nag-evolve din yung play natin. Nag-evolve din yung system natin. So may karapatan ng bawat Pilipino dahil nga ang sinusuot na jersey ng mga players ay Pilipinas. Kahit na sabing privado o private yung sponsor nitong team na to, may karapatan ng bawat Pilipino dahil national team. Pero hindi rin naman ako sang-ayon dun sa pagbubu. Disrespect naman yun, host country tayo. Nagre-reflect din lang kung sino talaga tayo, which is yun ang pinaka-worst na nangyari din. So may mga avenue na dapat nilalagay kung saan ilalagay yung ganong reaction. Pero minsan ganun talaga. Nagkakamali ang tao. So sa kabuuan, may mga pagkakamali pero maganda at nakabawi dito. At the end of the day, dapat maging masaya lang. And congratulations sa atin, congratulations sa Gilas.